Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan natin. Yan pong nasa ating screen. Naglabas po ng official statement itong Chowking. Babasahin ko po The Chowking management has received feedback from a concerned customer regarding an activity conducted by one of our stores in Davao pertaining to outside of store order taking. Meron kasing kumalat na video mga kababayan na isang service crew ng Chowking ang ginagawa ay umiikot sa mga subdivision dyan sa Davao para kumuha ng orders. At yan naman po ay ginagawa ng ilan na mga fast food chains. May mga nabasa nga ako nag-comment, ginagawa din daw yan ng Jollibee, ng McDonald's, ng KFC. So hindi naman bagamat ito hindi normal, pero ginagawa ito kapag medyo mahina ang sales ng isang establishmento. Kaya naman wala naman po sanang problema. Kaso nakakitaan po ng hindi maganda o mali. Ito nga nangyari dito sa service crew ng Chowking dyan sa Davao. So para maintindihan po natin na maigi, panoorin po natin itong video. Really how we're treating our fast food servers today. This is Shella from Chowking SM Ecoland branch, and her manager told her to walk around Ecoland to find customers. Ma'am, good afternoon po. From SM Chowking po, ma'am. Baka gusto niyo po mag-order, ma'am. Kung order ko halo-halo, paun sa ang delivery. Ika na po siya, ma'am, and then i-deliver na po na po siya diri. So pag abot nimo diri kay bagtaso na nimo. Yes po. Kung mo order ko pag abot diri akong halo-halo, tunaw na. Mag-jeep na lang po, ma'am. Gamit na akong kwarta. Mag-tricycle ka pag abot diri. Kay Yes medyo po. layo pud siya gikan sa gawas. Yes po. Mag-jeep ka or naka-budget na sa imuha. Naamoy budget ana or Wala po, ma'am. imuhan na. Yes. O dili na fair. Required gyud sa imuha na magtas ka mangita og customer. Yes po. Ang mong store is mingo jud siya. Gamay ra jud ang sales namo. Sa service crew is kailangan namo mangitag pamaagi na muda ko ang among sales po, ma'am. Kasi trabaho din po namin dito. Po, nanan yung order po, ma'am. Balik ako, mama. Okay. Nakakota na ka. Yes po, ma'am. Very good. Kaya laban lang Pila pud imong kota dapat? 6K, pero karon ang halina ko is 2K plus na po. Okay. As a service, buhato ng tanan. Ano na to ni post na to ni ha? Okay lang sa imo ha? Sige, sige. Yes, Okay para matabang sa imo ha. For context, it's around a 15-minute walk to get to where this is filmed, and she had to go back and forth 3 times just to deliver the food with nothing but an umbrella. They didn't give her water or allowance to use the jeep or the tricycle. Really disappointed with the whole situation, and I hardly ever post content like this, but I have a platform and I'm gonna use it. Repost, comment, you can download this video and post it and have my permission. Let's do our part and treat our waiters and servers with kindness, because we do not get paid enough for this shit. Alright, so yan po yung nangyari. At dahil dito, ito nga naglabas ng statement itong Chowking. At sinabi nila, we assure our customers and the public that we are treating this matter seriously. As such, we have asked the store to place the said activity on hold while the guidelines to ensure compliance with our standards are undergoing review. Further, the concerned team member continues to be a valued member of the store. At Chowking, upholding ethical standards in conducting business is a core commitment, and the safety and well-being of our team members remain our top priority. Thank you for your understanding and continued support. Ayan po ang statement ng Chowking. So dahil dito mga kababayan, madami pong nagalit na mga netizens. Basahin natin itong ilang mga komento. Thank you for posting this as a fan and supporter of some of your brands. Ako rin mga kababayan isa na ma-order din ako sa Chowking. Ang kadalasang in-order namin dyan ay yung siomai. Yung siomai, tapos yung siopaw. Pero hindi ako ma-order ng chicken kasi yung chicken nila masyado ng iba na yung lasa ng breading. Sa totoo lang ito mga kababayan, real to, hindi ko po sinisiraan itong Chowking, pero kapag tinikman nyo yung chicken, parang mapanghi. Oo, ewan ko lang baka sobra-sobra siguro yung breading, yung hinahalo nilang spices. So mapanghi na yung amoy ng chicken nila. Tapos marami ring reklamo na kagaya nito. Umorder kami nung nakaraan ng siopaw. Tapos walang sauce. Di ba dapat may sauce yan kasi pag bumili ka ng siopaw, merong sauce yan .
Alam nga namang ilagay namin dun sa siopaw yung chili sauce. Hindi naman bagay yung chili sauce dun sa siopaw. O kaya ketchup, di ba? May asado sauce yun eh. Dapat yun ang binibigay nila. Hindi ko maintindihan bakit wala. Ano ba? Palugi na ba? Palugi na ba itong Chowking? Kagaya ng sabi dito nung service crew, medyo mahina ang benta kaya napipilitan silang mag-ikot kung saan-saan dyan sa dyan sa lugar dyan sa kanila, dyan sa Davao. At matindi pa nito, yung iniikot nila hindi malapit, malayo. Pero ay 15 minutes. 15 minutes yung yung layo from the store papunta ron sa lugar na saan nakuhaan ng video. At matindi pa nito, ang pinrovide lang ng Chowking ay payong. Hindi pa nga tayo sigurado kung yung payong na yun sa Chowking galing o sarili ng nung service crew eh. Pero ninyo, ang init-init, laman lang silang bit-bit na tubig. Pagkatapos, wala ring binibigay na pamasahe. O dito sa sitwasyon na to, ang layo eh. Ang gagawin pa ng service crew, sasakay pa siya ng jeep papunta dun sa gate ng subdivision, tapos tricycle pa papunta dun sa bahay ng customer. Magkano yan? Sabihin mo na lang 10 piso sa jeep. Ang special sa tricycle sa mga subdivision, malalaki po singil dyan. Sabihin na natin na pinakamababa 40 pesos. O one way, 50 pesos. Paano pagbalikan? 100 piso. Biruin mo magkano lang ang sweldo ng service crew. Mababawasan ng 100 piso. Dahil ang gusto netong Chowking dito sa Davao ay kumita sila. At etong kawawang service crew ay binigyan ng kota na halagang 6,000. O 6,000 ang kanilang kota. Ito nga yung sa video, ang nakukuha pa lang niya ay 2,000 pa lang. So nako, marami-rami pang yun, pag-iikot yun. Diba? Kaya nako, galit na galit itong ating mga kababayan dito sa nangyari. Okay lang daw yan kung nandyan lang sa labas ng store at sa maikling oras lang, para naman kahit papano makadagdag sa benta. Wala namang issue pagdating doon, kasi sabi ko nga, maraming gumagawa niyan, hindi lang Chowking, kahit Jollibee, McDo, ginagawa nila yan, lalong-lalo na kapag bago pa yung store. Ito hindi natin alam kung bago pa, pero ang alam natin, narinig mismo natin sa empleyado, sa service crew, na medyo mahina ang benta. So walang issue yan. Pero kapag ang empleyado ninyo, ito yung mali. Kapag ang empleyado ninyo ay pinalakad ninyo ng 15 minuto sa isang subdivision, ang gagawin, siyempre kukuha ng orders, tapos babalik sa store, tapos kukunin niya yung order, babalik na naman doon sa subdivision, siya ang may bit-bit ng order. Ito yung ito yung mali. Wala ba kayong delivery drivers? O talagang nagtitipid kayo? Dapat ganito nga lang yun Dapat kung kukuha sila ng order, pupunta sila sa subdivision, iikot sila. Ngayon, kapag umorder na, tatawag na lang sila dun sa store at i-deliver ng delivery drivers, para hindi sila hirap na pabalik-balik sa subdivision, pupunta dun sa store, babalik sa subdivision, pupunta uli sa store. Di ba? Unang-una, wala naman kayong binibigay na pamasahe, hindi nyo man lang mabigyan ng tubig kapag nauhaw sobrang init ang tawag daw dito ay pang-aalipin. At etong manager din daw ng store na yan, ano ba iniisip niya? Unang-una, hindi nyo na iniisip yung yung health at safety ng inyong mga empleyado. Pero sobrang init. Kung may mangyari dyan, di nyo man lang dapat sana may service yan kahit motor man lang pero biruin nyo naglalakad. Walang hiya talaga tong Chowking na to. Sabi pa ng mga kababayan natin, tawag daw dito modern slavery. Sobra-sobrang pang-aabuso, sobra-sobrang pang-aalipin. Biruin ninyo yan. Ayun ang nakakagalit Biruin ninyo, bibigyan nyo ng kota, pero hindi nyo bibigyan ng pamasahe. Okay lang sana kung kung mare-reimburse. Pero sabi mismo ng service crew,
Wala eh, sarili nilang gastos eh. Di ba? At ito pa, meron pang nabalita At nagtatanong itong mga kababayan natin, ano ba nangyari? Kasi napabalita na na-terminate itong employee. Yung employee, yung nakita natin sa video na service crew na nag-iikot, ang pangalan daw niyan, Sheila. Napabalita nga na tinanggal daw dahil kumalat nga daw yung video. Ito, there was some post conversation na tinanggal daw. Hindi lang natin alam kung totoo. Di naman niya kasalanan yun kung tutusin dahil hindi naman siya ang nag-video. Kung totoong tinanggal siya, hindi tama yun. Yung manager dapat ang tinanggal. Pero sabi naman dito sa statement ng dito sa statement ng Chowking, hindi naman daw tanggal at nananatili pa rin member ng store dyan sa Davao. Itong si Sheila, itong nakuna ng video. At ito pa, ito pa raw yung shocking part dyan sa Chowking. Wala daw silang pakialam dyan sa mga customers nila. Sabi kasi ito nga experience din nila walang mga sauce. Order ka ng siopaw, walang sauce. Anong ilalagay mo dyan? Chili sauce? Lalagyan mo ng ketchup? Ano lasa nun? Ito pa, yung tuna pie nyo at jam burger ang sarap. Siksik liglig. Sumagot naman yung sumagot naman yung iba nating kababayan. Hoy, Burger King yan. KFC yun. Eto mga nangaasar na lang. Kasi sa totoo lang, wala na hindi na masarap ang Chowking ito, you know what is the main problem? Yung ibang managers kasi feeling tagapagmana ng kumpanya. They don't even consider being human on their staff. Samantalang ang dali lang naman makipagkapwa-tao, their work ethics are not considered ethical anymore. Ayan mga kababayan, yung galit na galit ng ating mga kababayan. 100% agree, sir. Well said, legit. So halos lahat ay nagsumasang-ayon doon sa sinabi nitong kababayan natin na wala na silang pakialam dito sa mga customers. Basta iniisip na lang nila kumita. Ayan ako, Chowking. Mag-ingat-ingat kayo. Kapag hindi nyo inayos ang inyong serbisyo, baka bigla na lang kayong maka-cancel. Kaya ito sa mga mga nakatira dyan sa Davao, i-check nyo nga kung yung Sheila ba ay nandyan pa rin. Kasi dapat aksyonan nito, kasuhan itong store na ito kung tinanggal nila itong Sheila. Dahil unang-una wala naman siyang kinalaman at kitang-kita mo naman yung kanyang ginagawang pagsisika para lang makuha niya yung quota. 6,000. Yung quota, kailangan makabenta ka ng 6,000. Tapos wala man lang patubig. Buti pa yung irrigation may patubig mga bukid pero itong Chowking na ito, kahit libre tubig dun sa empleyado, wala anong klaseng ito, management ito. Itong manager nito dapat dapat ireklamo. Yung manager dito sa Chowking dyan sa Davao kung saan nangyari itong insidenteng ito. Alright, so yan lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toid sa mga susunod pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.